Ano po naman ang reaksyon ng Malacanang? Ito, reaksyon ng Malacanang. Totoo ba na alam ng Malacanang na talagang tinatarget ang mga nasa majority ngayon ng Senado? Diba? May basbas ba ng Malacanang ito? Ito po ang sagot ng Malacanang. Hindi totoo yan. Anong target-target? Itinatanggi po ng Malacanang na tinatarget ng Administrasyong Marcos ang mga senador na nasa majority block sa pamamagitan daw po ng mga kasong legal. Ayon po sa report ng Ombudsman noon pong Tuesday, May 26 na maghahain daw po ng reklamong plunder laban kay Senator Jinggoy Estrada. Naganap na nga po kanina, gaya ng binabalita namin. At hinug na rin daw po. Talaga, hinug na rin daw po ang isasampang kahalintulad na kaso laban kay Senator Joel Villanueva. So, dalawa na, no? Ibinabanggit ko sa inyo kanina. Sa parehong araw, nakuha rin daw po ng Ombudsman ang precautionary hold departure order laban po naman kay Senator Rodante Marcoleta. Ayun, kasi nag-request ang ombudsman sa Sandigan Bayan, mukhang kinampihan, sinangayunan, ang hold departure order. Pero ang tawag po, precautionary hold departure order. Ayon po mismo kay Auntie Claire. Kilala niyo po si Auntie Claire? Ay, yes. Si Auntie Claire, ang sabi niya, dati na pong umiral ang mga kaso ng mga senador bago pa man nabuo ang Senate majority na kinabibilangan nila. Oho. Ayon pa po kay Auntie Claire, ang mga issue laban sa mga senador ay matagal na at hindi nauugnay daw po sa kasalukuyang administrasyon. At binigyan din pa po niya yung kaso daw po ng Senador Marcoleta, ay impormasyon na mula mismo sa kanyang sariling pag-amin tungkol daw po sa donasyon sa kanyang kampanya na umabot daw po 75 million pesos na hindi na-deklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures. Aber, pakinggan nga natin si Auntie Claire. Auntie Claire, pakinggan nga po namin. Ang mga issue na naibabato sa kanila, hindi pa po nagkakaroon ng majority of 13. Ito po ay na-issue na. Katulad po nung kay Senator Marcoleta. Ito naman po ay sa kanya mismo nanggaling. Sa kanya mismong admission na hindi niya inilagay sa SOSI niya yung mga donors niya, nagkakahalaga ng 75 million pesos. Hindi ito nanggaling sa administrasyon at si Senator Marcoleta mismo ang mga nagbigay ng impormasyon kung sino-sino ba ang kanyang mga donors. So, hindi ito issue na ang administrasyon ang nagpupukol. Sila mismo ang nagbigay ng mga impormasyon patungkol po dito. Ang patungkol naman po kay Senator Jinggoy, still, hindi pa naman po nabubuo yung 13 na majority nung ito ay naipupukol sa kanila. Hindi lamang sa kanya. Marami po dito ang nabibigyan ng mga issues. So, hindi po ito dapat maiugnay sa administrasyon dahil ito po ay matagal ng issue bago pa po nagkaroon ng 13 na miyembro ng majority. Ayun naman pala. Ay, nako, matindi, Yan po ang pahayag ni Auntie Claire. Kaya, para po sa kanila, hindi po tinatarget na Malacanang ang nasa majority ngayon ng Senado. Well, sabi ko nga sa inyo, ilalatag lamang natin yung balita. Kayo na po ang magdidesisyon. Naniniwala ba tayo sa mga pahayag na ito?